So, ito na nga mga Marikoy at ilang araw na nga rin akong tinatamad mag-edit at saka mag-voice over. Kaya naman, ilang araw din akong walang mga upload na mini vlog. Anyway, meron nga pinapalagay ang aming kapitbahay sa ref namin mga Marikoy na balat ng baka. Kaya naman ngayon yung kalahati niyan ay lulutuin ko. Bali, isang plastic nga yan mga Marikoy at napakarami nga niyan at ilang araw na nga rin yan nakalagay sa ref namin. Nahihirapan na naman nga kami mag-isip ng mga ulam namin mga Marikoy. Kaya sabi ko nga, ayan na lang ang ulamin ni Parikoy. Ako kasi at ang mga bata mga Marikoy ay hindi naman nakain yan. Kaya naman kalahati lang yung binawas ko mga Marikoy dahil si Parikoy lang din naman nakakain yan. Tapos magbibigay na lang ako dun sa may-ari niyan. O diba yung Marikoy nyo pala desisyon sa buhay. Bali, yung balat ng baka mga Marikoy bago nga binigay sa kanila mga Marikoy ay nilaga na nga yan. Pero hindi naman siya totaling lagang-laga mga Marikoy dahil matigas pa rin siya. Bali, hinugasan ko lang to ng 2 beses mga Marikoy tapos hiniwa ko na ng paganyan. At sa sobrang tigas mga Marikoy ng balat ng baka mga Marikoy na halos nga ayaw talaban itong kutsilyo ko. Grabe talaga yung tigas niya mga Marikoy ay mas matigas pa sa ulo ko. Habang ang ginagayat ko to mga Marikoy napapaisip ako mga Marikoy kung ilang uling kaya ang magagastos ko dito. Abay sa tingin ko mga Marikoy sa sobrang tigas nga nito ay baka isang araw nga itong palambutin. Diyos mayo. Wala naman kasi kami pressure cooker mga Marikoy kaya naman sa uli nga namin yan lulutuin. At syempre minamanifest ko yun mga Marikoy, malay mo merong mababait dyan at bibigyan ako, charis. Bali nilagyan ko lang yan ng mga pampalasa tapos naglagay na nga rin ako ng maraming sabaw, siguro mga 1 drum. Ay hala, hindi. Tapos, ito naman yung pinakasikreto dyan mga Marikoy para pampatanggal ng anggo ng baka. Bali, ang nilagay ko dyan mga Marikoy, mga 3 hiwa lang. Yung sibot na yan mga Marikoy, ayan yung mga nilalagay sa mga parisan para mawala nga yung amoy ng baka. At kung nakikita nyo nga mga Marikoy, talaga naman sa labas kami nagluluto dahil kung sa loob, ay naku, para na kaming nasa pugon. May nabili nga rin ako na tanglad mga Marikoy, tapos 2 tangkay naman yun, kaya yung isa naman ay ilagay ko muna doon sa papalambutin ko. Tapos, yung isang tangkay naman na natira mga Marikoy, ilalagay ko naman yun mga Marikoy kapag niluto na yung balbakwa. Yes mga Marikoy, balbakwa nga yung lulutuin ko ngayon. At habang nga nakasala nga yun sa labas mga Marikoy yung balat ng baka, ako naman ay nagbibihis naman mga Marikoy dahil nga mamimili nga ako ng mga paninda ko ngayon. Bali, ang bibilin ko lang naman mga Marikoy ay yung mga kulang kong paninda. Tapos ayan, bago nga ako umalis mga Marikoy, sinilip ko nga muna at ayan nga nakulo na. Tamang-tama nga yun mga Marikoy, pag uwi ko ay malambot na siguro yun. At ito nga, nakasakay na nga rin ako ng jeep mga Marikoy pero sa kabilang linya mga Marikoy, Diyos mayo, napaka-traffic. Ano ba yan? Araw-araw na lang talaga dito matraffic mga Marikoy, walang humpay ang traffic. At sa sobrang ang traffic araw-araw mga Marikoy, ay kahit kunti nga lang yung pamamilhin ko mga Marikoy, ay talaga namang inaabot pa ako ng 1 oras. At minsan pa nga mga Marikoy, ay lumalagpas pa nga sa 1 oras bago ako makauwi. After ko naman nga mamili mga Marikoy, nga tumawid na nga ako sa kabila para nga magawang ng jeep. At fast forward na nga tayo mga Marikoy, pag uwi ko nga sa bahay, ay wala pa pala kaming ulam. Kaya naman, ang ginawa ko mga Marikoy, ay dali-dali talaga ako nagayat ng mga sangkap para nga makapagluto na rin ng ulam dahil tanghali na rin. Bali, time check tayo mga Marikoy, 11:30 na nga ang tanghali at hindi pa nga malambot yung niluluto nga namin. At buti na lang talaga mga Marikoy, meron akong ice cream. Hindi pala yung pritong isda na tira namin nung kinagabihan na ulam. Kaya naman ang ginawa ko mga Marikoy, madali ang luto. Ginawa ko na nga lang itong escabeche. Escabeche mga Marikoy na walang carrots at bell pepper. Pero kahit kulang-kulang nga yan sa sangkap mga Marikoy, ay napaka-yummers pa rin naman. Abay, bawal silang magreklamo mga Marikoy, hindi tayo mayaman. Bali, yung tirang isda na yan mga Marikoy, ay halo-halo na nga pala yan. Merong daing, merong galunggong at saka meron din tulingan. Abay, kahit nga kulang-kulang yan sa sangkap mga Marikoy, hindi tatanggihan yan ang mga taong gutom. At fast forward mga Marikoy, medyo natuyuan na nga rin na sabaw itong ating pinapalambot at tingnan nyo naman kung anong oras na nga ngayon mga Marikoy, mag-2:00 na pero napakatigas niya pa rin. At tingnan nyo naman yung init mga Marikoy, palapit ng palapit sa aming kalan. Bali, dinagdagan pa nga namin yan ng sabaw mga Marikoy dahil talaga namang matigas pa talaga siya. At i-fast forward na nga natin mga Marikoy, ito nga at sa wakas nga ilumambot na rin siya. At Diyos ko, dahil sa mga oras na yan mga Marikoy, mag-5 na ng hapon. At ganyan lang naman ang itsura ng kaldero ko mga Marikoy sa tagal niya nakasalang sa uli. Tinigilan na nga namin yung pagpalambot mga Marikoy, medyo malambot na rin naman siya mga Marikoy pero mas maganda talaga kapag malambot talaga siya na tipong hindi mo nanguyain. Magluluto na nga rin sana ako mga Marikoy kaso nga lang may dumating naman ng mga customer. Yung isa dyan ay bibili ng saging kunyelo mga Marikoy tapos yung isa naman ay bibili ng baterya. Diyos mayo. At sakto naman nga mga Marikoy nag-service si Parikoy kaya naman ako na muna ang nagkabit dyan. O diba, daming komersyal. At nung nakaalis na nga rin yung customer ko mga Marikoy, ito naman ako at magluluto naman ako ng ulalamin ni Parikoy. Grabe naman talaga tong araw na to mga Marikoy, nakakapagod talaga. Bali sa mga oras na to mga Marikoy, nakauwi na nga rin para si Parikoy. Kaya naman, dire-diretso na nga yung aking pagluluto at wala na nga mga komersyal pa. Madalas kasi kapag nagluluto ako at wala si Parikoy, ay yung mga customer kasi ay sumasakto talaga habang nagluluto ako. Kaya naman, ang ginagawa ko mga Marikoy, pinapatay ko muna yung kalan at syempre, customer muna ang unahin. Aba naman, benta na yon. Ako kasi kapag madali lang naman ikabit mga Marikoy ay kinakabit ko na. Syempre sa battery lang ako kumakabit mga Marikoy, hindi ako kumakabit sa ano. Ay hala, walang ganon.
Anyways, ayan nga, at sa wakas nga mga Marikoy, ito na nga at naluto na nga yung balbakwa. Diyos me, after 1 day mga Marikoy, sa wakas naluto na rin siya. Kaya naman, next time mga Marikoy, hindi na ako magluluto nito kapag walang pressure cooker. Aroy kainama naman talaga mga Marikoy, nakarami din kaming uling dito.